mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is October 21, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Alta Spiral Espatial Valenzuela. Dito sa may Karapatan Road. At dadalhin po natin namin sa may Tandang Sora Street, Barangay 116, Tandang Sora, Bagong Barrio, West Caloocan, border siguro, West Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. Ayan, sa makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. So, yung lang, lahat ng buong narbakan, alam yan, kilala yan. Yung babae yan, matagal ng gawa niya yan. Ano, dog yan. So, personal na away ito, Gob, walang sabit at walang kinalaman ang administrasyon dito. Wala, kung ito ang administrasyon yan. Ayaw na, may pangpagpal nila. Administrasyon. Kasi ito na nga ang attack dog pag nakabuhi ng flood control. Matapang, umakar yan. Siguro nakaamoy na ng flood control niya, kaya matapang na. Pick up po sir. Ayan, oo. Walang Alina? mas malaki na naman matitita niya. Main gate po ng Akasya. Thank you po. Tandaan na naman, Amulakay. Magpapagulo ako kung may kasuhan yan. Ayan, oo. Tantayo ako yan, isa lang sa litra ko. Teka muna, may titulo na po ba ito, Bob? At ito'y talagang nakapangalan na may title na po ba ito? Dito na tayo? Pangalan ng Narbacan na nito? Nakapangalan na. Kailan ka magpapile ng case laban dito kay Atty. Salita Cordero? Government? Ano no? Kailan kayo magpapile ng case, disbarment case? Sabi pa, pailan nila dahil alam nila mga bugado, alam nila yan. Oo. Tama Ang pagsinuwagin sila na ganyan, tapos maraming sinitira nila tao, nabawal yan. Tama si Atty. Pablito Sanidad. Napakasya, siya ang bayan na yun noon. Oo. Ayan. Ay, napakabigat naman ito. Pinag-uusapan natin ang aga-aga. Pag-usapan na natin ang love life. Yung sa T.N. Santos. Love life. Oo. Ikaw naman, grabe na ba siya naman, mag-love babae, takot ako sa babae. Alam mo na ang kalaman mo sa amin, ha? Hindi naman. Maraming nag-idolize tayo pagdating kasi dyan eh. Ayan. Wala naman, nag-rally ako minsan. Mababit eh. Ayan na, kasi may... Tapos makababit eh. Kaya pala ko yun. Kasi may interview yata sa mga taga-showbiz industry. Sabi niya, ayaw mo na raw mag-asawa at ayaw mo raw na maganda. Mag-asawa, pero ano ko yung masyado maganda. Bakit naman? Dahil marami kang makakawa, nakagaw, makakawa. Kung masyado maganda. Tama lang. Wala na. Basta mabait siya. Mabait Yun yung nahanap ko. Hindi masyado maganda at mabait. Ayan. Maganda naman. Kasi sobrang ganda. Marami ang kaagaw eh. Ganon. Oo. Yung beauty ni Jenna Santos, mga ganon. Oo. Okay, wala sabit, pinapatay lang kita sa alam mo mabigat itong ipinatagaw sa plunder laban sa iyo. Alam mo naman ang plunder eh. Non-bailable Malaysia. Wala yun. Wala yun. Hindi ako
bahala yan dahil totoo yan. Okay. Happy sila, hindi nila alam ang nahanap sila, totoo. Happy sila. Nagtawagan ako ng wala ng pare sa November 1. Tapos, ayun number, malaki. Papapay na lang sila dyan. Pwede mo ka nila isal. Ayan. Ito may pahapon pa lang ito. Ano ba yung mga tanong? Pang showbiz ito. Ano daw ang edad ang gusto mong maging misis? Ayan. Wala. Hindi mo namin sila edad. Okay lang. Okay lang. Basta hindi masyadong maganda. Maganda pero hindi masyadong kagandahan at mabait. Ayan. Mabait. Mabait. Ayan. Maalaga. Maalaga. Ayan. Magdagalaga tayo. Ayan. Okay nga rin, parang sabi, may pagkabigat ako. Ayan, thank you. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagtawag Alceo para malaman ang taong bayan na walang katotohanan itong pinagsasabi itong babae ito na extortionist. Gantisasan daw member, 50,000 na kanya puto kasi pinagsuwak ng gantisasan member. Bukod nila yung grupo nila, yung warriors, ang nakakatakot siya yung niya, mga warriors daw sila. Okay nga rin. Maraming salamat, Manong Chapis. Good morning. Thank you. Sa pagkabigat. Good morning, salamat. Dating Ilocos Sur Governor, dating Mayor ng Narbacan, Ilocos Sur, Luis Chavit Singson. Ayan, abay nalugi pa daw siya sa pagbili ng lupa doon sa Narbacan. At yung lupang binili, ito po ay nakapangalan sa munisipyo at hindi sa kanya. Babalikan po natin mabigan ang dami natin mga mainit na issue ngayon. Ano ba nangyari dito kay GSIS President Jose Arnulfo Vic Veloso? Ayan, baka hindi na ito makapag-concentrate sa golf o kaya pa-easy-easy na lang, nag-golf na lang ito, ha? Dahil ang matindi yung akusasyon ni na former ombudsman Merceditas Gutierrez, ha? Ang magandang nanay ni Yusek, anong question na nga ba ni Sister M, ni Yusek Gutierrez, ha? Nasa DOJ niya na siya ngayon, di ba? Ayan, ang mga aligasyon po dito kay President Vic Veloso. Teka, ano pangalan? Margarita Gutierrez. Ayan, nanay po ni Yusek Margarita Gutierrez ng DOJ. At si dating ombudsman Merceditas Gutierrez na ngayon po ay isa sa mga trustee, ayan, ng GSIS. At ang sabi po mahabigan ni administrasyon ni Vic Veloso, nalugi ang GSIS ng 8.8 billion pesos na kanyang pinapasinungalingan naman kahapon. Hindi para magkaalaman, di pa audit yan. Ayan, para malaman kung nalugi nga ba ang GSIS. Pera po yan na mga empleyado ng gobyerno. Ay, naku talaga makaya mga ating, ayan, ang dahil mga issue. Dapat magpapasko, dapat nagmamahalan po tayo. Ayan, paano mo mamahalin yung mga ninakaw ang pera natin, taxpayers money, ha? Tapos pinambili ng mga mamahaling sasakyan o mga haling helicopter, aeroplano, ha? At mga mansion, ay mga penthouse, mga apartment sa New York, ayan, sa Paris, sa Italy. Natin, yaman-yaman ito. Para pera natin. Babalikan natin ang mga balita. Naku, marami tayong mga issue ngayon. Standby, Narcito, ano ang latest sa Malacanang? Ano yung schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos the Jr. ngayon? Standby, Raymond Advas.
Ano ba, tatanggap pa ni Senator Ping Lacson uli, ha? Ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee o hindi, ha? At kaya ililipat yung mga borders ng Senado. Doon sa bagong kulungan doon sa Payatas, ha? Anong pangalan ng kulungan na Sec John Vic, ha? Ayan, flood control jail ba yan? Oy, Responsible General Roel Rivera, ha? Ang chief ng BJMP, ayan. Baka naghanap ka ng magaling na warden dyan. Ayan, i-recommend ako, ha? Yung senior warden namin sa TM Kalamazoo class number 136, ha? Si senior warden Rolly Masangkay, ayan. Meron pang junior warden, ayan, attorney Jana Fama, ha? Pero kung gusto mabigat na warden, abay, pwede mo rin kunin General Roel Rivera. Hindi ka matatakasan ng preso dito, ha? Ayan, itong si Junior Grand Warden Oliver Ko. Alright, Chief Justice Alex Jesmundo, ay, Apo Justice Samgaran. Mr. Edwin Ernie, o Mr. Gerald Mabiling, good morning, Mr. Oras ganap ng alas 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Esketamine Care Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Perfect. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX Drink na niniwalang mabuti ang Pinoy. Smells good? Tikman natin. Sarap. Yummy. Everest Refrigerators. Love, ano Everbest food in the world? Of course. Yung ginawa natin together. Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Mamadami pala at ang gusto nyo. Mamadami Champion Detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Nay, papasok na ako. Huwag niyo kalimutan inumin itong extra gold. Nay. Para lumakas kayo with proper diet and exercise. Salamat anak. At pinilan mo kami ng nanay mo ng N plus gold. Nay, inumin niyo ang extra gold at sabayan no ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Kira, ikaw ngayon. Kasamahan kita ng iyong pagmamahal. N plus gold. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So good. I brought the fire, I brought it. I brought the fire, I brought it. I brought the fire. It's a glow up sa White Rose Papaya. White Papaya. Pinayas na rin ay para sa good power. White Rose Papaya. Ulit ang glow up. Regular use house. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by Instant ISO certified world mass quality. Right po. Oh, wait. Uy, Manong, cellphone dapat sa sukli ko. Talino activated. Sa ulong ng Talino Booster Formula for multivitamins, minerals, plus lysine, Nutroflex. With proper diet and exercise, sinisisi sa pangarap ko. Hindi na yan. Multivitamins plus minerals plus lysine to generic name of Nutroflex. Nutroflex with Talino Booster Formula. Ulong para sa pagkubo sa ating diskarte in and out of school. Hoy mga kuyang mga ating, mag-iingat ha? May bagong modus ang mga scammer. Nagpapanggap silang empleyado ng bangko, gobyerno at ibang kumpanya. At magpapadala pa ng message na galing sa lehitimong text center ID. Malalap daw po ang account nyo kapag hindi ka nag-click sa link. Kung nanalo ka sa raffle, at i-click mo ang link para sa premyo. Tandaan, sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito ang 3 tips para iwas scam. Basta may link, fake yan.
Don't click links. At i-share ang OTP, username o password. At sa pamilya o kanegosyo, huwag ibigay ang cellphone. Lalo kung ito may online banking app. Laging maging alisto sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaksyon, i-report ka agad. Maging wais at protektahan ang perang pinaghihirapan. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Mama, dami pa lahat ng gusto nyo. Mama, dami pang Champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit. Charm that cotton with Blue Fresh technology. Just 99.9% of good-costing bacteria tested. May aroma-burst style thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy ko loob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Champion namin yung layo ko. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos. Sa Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white leaf size envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP sa may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa. Ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Inuunang ito sa drop box at kapatatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, ESFM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming MC, mas malaki ang chance mo manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Kasi sa inyo ng Champion, dapat po sa inyo. Poster service the rest basic page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. Media Fairfield permit number SEB 235097 series of 2025. Mommy at si washing machine. Release the Pride washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mansa? Chocolate, puti, diba? Kanya na ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggalang matapis, malikit, at malupit na sulit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sorry, hindi na ako makakasama. Hindi ba kayo, Tay? Oo na, dito naman po sa bahay. Habang tumatanda ang ating mga magulang, natural na nanghihina ang kanilang mga katawan. Nagkukulang sila sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Bigyan natin sila ng N Plus Go. Oo na, tara, dali na tayo. Ang tiglat ang lakas mo na ngayon, Tay. Dahil uminom ako ng N-Plus Gold at natutunan din ng proper diet and exercise, kayang-kaya na kinasabayan sa pagdali ka na. Ibalik ang lakas. N Plus Go. May tulong para may kompletong sustansya na kailangan sa senior years. Samahan ng tamang pagkain at ehersisyo. N Plus Go. Lanta ng pagmamahal. Mama, dami tayo pa lahat ng gusto nyo. Mama, dami tayong Champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister Ella Robredo. Roberto ulit. Merry Christmas, Lakay. At Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Lakay, 65 days na lang.
magandang panahon. Yes. It's Merry Christmas, lakay. At sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Merry Christmas po sa inyo. Ay sana ay maging merry pa rin po ang Christmas. Ganda-ganda mo lang nga sa bayo. So, gorgeous, Sister Ann. Thank you, lakay. Kahit lagi mo na tawag na Robredo. Pero at least, Robredo. Yes, napakalaki ng bulaklak natin today. Papakita kay Manong Chavez. Bakit? Ayan. Gusto ba niya ng bulaklak? Oo, mahilig sa bulaklak niya. Natatawa ako eh. Pinipilit mo tinatanong kay Ian Santos, ikaw talaga lang kay eh. Sabi, alam na alam mo daw kung paano. Pero sabi ni Manong Sabit, hindi ito pauhuli ng buhay. Pero handa raw siya magpakulong. Ayan. Oo, yes. Nakinabang siya doon sa bentahan ng lupa doon sa Narpacan, Ilocos. Yes, kung totoo talagang guilty siya dun sa... Kasi lang ay sinasabi 100 million ang kanyang kinita doon. Oo, ayan. Anyway, nasa ombudsman na yan. Para na si Mr. Ombudsman Boying dyan. Oo. Matibay pa ang mga ebidensya. Ayan. Pero sabi niya eh, sige, tingnan mo, tatawa na. Tumatawa siya, tatawanan ko yan. At magpapanda siya ng disbarment case. Disbarment case kaya Dapat perjury kung mali yung yung allegation. Mga allegation, mamintang sa kanya. Kasi marami sila lakay, kasama pa yung ano niya, vice mayor niya. At ngayon lakay, may kasama sa pinapasuspindi kaya. Ang pinapasuspindi dun sa reklamo lakay, yung dating konsehal nung time ni Gov at Mayor, may governor. May governor din siya lakay? Dating governor yan. Tapos may nakaaway siyang taganap sa kanila. Tumakbo mayor. Kasi ngayon lakay, yung Tumakbo pang ang barangay kapitan niya. Nung yun lakay, yung konsehal ngayon, ay yung mayor ngayon dun sa Narvacan, ay konsehal during his time. Kaya yung kasama sa pinapasuspindi. Yan, oo. Pero ang isa sa mga kinasuhan doon ay si human rights lawyer to, magaling to eh. Pablito Sanidad Senior. Vice mayor niya lakay. Dating vice mayor niya at nung umalis ng hindi na mayor si Manong Chavez, siya naging mayor naman. Abay, hinihili na problema, ibalik daw ni Manong Chavez ang mga kasangkwat. Ang kinita nilang 100 million sa overpriced na lupa. Yan. Sabi naman, person siya. Pero sandali namang Sister Emma, meron tayong report. Sandali namang Giselle, unahin natin itong si Len. Ayan, unahin natin ang report sa Malacanang. Ikaw talaga, Don Pobre, ikaw ba nagsusulat sa computer? Sagutan na kita dyan eh. Kuting kita sa singit. Huwag naman lakay. Kaya alam mo yan si Don, lakay training natin yan, kaya mabilis yan ang Medyo mabagal na eh. Mabagal pa, pabilisin natin lang. Lagyan natin ang gas. Totoo eh. Anong elementary teacher? Anyway, ano ang latest sa Malacanang? Eto muna lakay. Ano ang mga schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Martes? Bago natin lakay, alam mo yun ang schedule ng Pangulo, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang pangungunahan, ang paglulunsad ng one RFID ID at all tollways. Ano po all tollways? Kasi iba ang RFID Sister Elsa North at South Expressway. At magiging synchronized. Oo, isa na lang. Oo, naman, nakalito eh. Oo, kasi may ano ka, yung sa Easy Trip, saka, ano pa kayo isa lang tayo? Easy Trip RFID. Oo, Ayan. ano may Easy Trip, saka... Easy Trip, Easy Go, Easy Cam. May lakay eh, ano yan? Autosweep yan, may dalawa akong ganun lakay eh, kasi kailangan, di ba? Punta ka ng norte, Easy Trip ka, norte. Easy Trip sa south, Autosweep. Autosweep, oo. Ayan, meron pang lugar sa south yung papunta ng Tagaytay. Ang RFID doon, yung sa norte, yan, Autosweep. Norte, Easy Trip lakay. Oo nga, pero meron din sa south yung talaga? Calabar. Ano ba yan lakay? Kalak? Kalak. Kalak. Oo, Okay. kaya nakalito eh. Dapat mag-screen na lang. Sticker ka na lang doon,
kasi para kahit alin doon ang basahin niya. Huwag katabi naman yun. Ganun, yung no RFID na lang. Oo, doon. May nagkakakitaan ka mo, ha? Sila kayo, mamaya, iyan Parepote natin mo muna yan. si Miss Len. Tapos Ano? pagkatapos isumbong mo sa kanya at ano, Para sa isumbong kay presidente mamaya. Pangulo. Alamin natin ang detalye mula kay RG14 Miss Len, 30 sa Miss Len. Mr. Alakay, hindi na kailangan ng iba't ibang RFID sa bawat toll operator. Ito dahil inuunsad na sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang One RFID on toll rates. Dahil ang proyektong ito na makamit ang full interoperability sa lahat ng toll expressways. Ibig sabihin, isang RFID account na lamang para sa maginhawa at walang abalang tandaan sa anumang toll road sa Luzon. Pagkatapos ng launching ay maaari nang magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukulang RFID account para magamit sa iba't ibang expressway. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Ginoong Ramon Ang, President and Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation. Okay? So, dating dyan si Ninong Don Ramon San Miguel Ang at saka si Bossing Manny B. Pangilinan. Kasama lang kayo sila sa extended guest, so malaman natin maya-maya kung darating sila. Ang gagawin ng affair, Miss Len? NLEX o ISLEX? O sa Skyway? Sila kayo sa may Kalamba. Kalamba. Oo, sa may kilometer 44 ng South Luzon Expressway. Sa ISLEX yan. Oo. Sila Lakay. Pero anong ang tanong dito, Miss Len, paano ang gagamitin ngayon? Yung auto sweep o yung easy trip? Ayan na. Kasi baka mamaya babaguhin na naman lang yan. Permission na naman yan. Kasi na naman yan, di ba? Siguro isa doon. Lang. Oo. Lakay, doon sa briefer na binigay ay isa doon sa RFID na mayroon yung mga Lakay. Ang pwedeng i-register. Yun na lang. Baka mamaya lahat ng motorista. Baka magbago na naman tayo ng sticker sa card. Yan, sticker sa kayo. Yung RFID. Ayan. Buti naman. Isa na lang doon sa auto sweep or easy trip. Siguro ang gagawin na lang nila ano na lang, dalawa yung parang meter reader nila. Ayan, di ba? Tapos sa SLEX ka, ayan, lagyan din ng reader ng RFID ng galing sa Norte. Yung auto sweep, Norte easy trip. Ayan, Tama ka din laki, nakakalito na. Minsan meron din kasi auto sweep sa may Norte. Meron din easy trip dito sa may kaya nga, paakyat ng Tagaytay. Oo, lakay. Tapos hindi na naman kabisado lakay, di ba? Kung magkano yung load sa RFID. Totoo yan. Pero may sinasabi si Sister L na modus may Miss Len, o baka pwede natin itong maitanong sa Pangulo or kung may rin concern. Well, ibulong mo sa mga taga-toll regulatory. Kasi Miss Len, itong, I'm not sure kung familiar kayo, pero yung laging trending ko page ko, yung Vitor, merong nagsumbong sa kanila na may modus na ang ginagawa daw nitong anonymous, nagpa-anonymous kasi siya lakay dahil negosyante siya. Ang ginagawa daw nitong mga kumpanyang ito ng mga transport company, yung araw-araw dumadaan dyan sa may NLEX, nagpapaload sila ng 28K, one-time payment ito, unlimited na load. 28,000 annually na yan? Unlimited load sa isang account. Pero maraming mga unit ang gumagamit. Tapos, ang nangyayari, pagka daw dumaan doon sa yung sasakyan sa may bar, sa toll, ang lalabas na balance ay 999,999. Baka ang laki. Oo, lakay. At base sa mga netizen, marami sila natusundan lakay, na ganun din talaga, na parang, kaya ang comment ko sa comment section lakay kasi pag binisit mo yan, mababasa mo lahat ng mga feedback ng mga tao. So parang, kaya pala nagtataka daw sila, may bus at may van, na ganoon ang balance. Oo. 999,000 Oo, lakay. Bakit gano'n? Parang uniform ang balance nila. Oo. Pero we're not saying na totoo po ito, kaya natin nire-raise para ma-investigate ng ARP. Yes, Miss Beth. Kaya daw pala ang kalakalan, sabi itong negosyante na nagpa-anonymous,
alakay, 180 ang singil kasi 3K kay kakilala outside, 25K naman kay kakilala inside the city. Inside job, may modus Oo. sila sa loob. Yun na, sabi niya, though tempting daw na mag-avail na everyday ka nga dumadaan ng NLEX, pero parang unfair naman daw sa mga nagbabayad ng maayos. Kaya mukhang hindi naman siya kumagat doon sa ganun. Yan lang, nagpapatay ka ng lamok. Lamok yan. Oo. Ito, ano ba yan? Ano yan? Kinitek, ano? Fruit fly. Fruit fly. Ayan. Pero yun, Miss Les, baka sakali lang may raise natin to sa mga taga-CRB. I-investigate. Para malaman kung may katotohanan. Yes. Ayan na. Strep, ito pa. Ayan, naku, sumulat si former ombudsgirl Mercedes Gutierrez, mga taga-GSIS. Pinapasibak si GSIS President Vic Veloso. Anong sabi ng Malacanang dito sina Pulitzer President Lucas Bersamin? Alakay, naitanong yan sa briefing kahapon, sabi ni Yusek Castro ay susuriin yung mga aligasyon laban kay GSIS sa President Vic Veloso. Alakay, alam na daw nakarating na daw kay Presidente yung mga panawagan para mag-abigay sa pwesto itong si Veloso. Pero ang sabi, pag-aaralan mo na yung issue, Lakay, at saka gagawa ng kaukulang desisyon ng Presidente. Kasi ako nalilito na eh. Ayan, sabi ni Mercy. Mercy, ombudsgirl, former ombudsgirl Mercy Gutierrez. Nalugi ang GSIS ng 8.8 billion. Eh, sabi naman ni Vic Veloso na interview ng Dos Portos kahapon ito, kumita pa raw. Sino ba nagsasabi ng totoo? Kaya dapat siguro mapa-audit. Oo, Lakay. So, kailangan na siguro matingnan yan dahil may aligasyon at may paliwanag din naman yung inaakusahan. So, mainam na mating ng mabuti. Ayan, okay nga ron. Ano pa yung schedule ng Presidente bukod sa NLEX? Mamaya Lakay, mamayang kapon ay pangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pagpaparangal sa 2025 Deutsche Bank Foundation Outstanding Filipinos na gaganapin sa Malacanang. Sa Malacanang yan. Malacanang Lakay, mamayang kapon. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Wet. Morning, gusto nila kayo, Mr. L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan, maganda yan. Tagal lang paano yan eh. Pag-isahin yung RFID at ng North at South Luzon Expressway. Centralized ba? Ang mas proper term na kayo, centralized? Basta yun na yun. Bahala na sila sa term doon. Mas okay kasi talaga yun Lakay. Kasi ako, kakabaka-baka, mamaya yan. Ay, wala na naman akong load eh. Buti na may Gcash. Teka, pumunta ko sa North. Ayan, hindi ako ng Slovakia. Tingnan ko kung magkano load mo. Pero may nag-comment dito Lakay, sabi ni Alejandro Antonio, ang Easy Trip, NLEX at Easy Tech. Pero yung T-Flex ay auto sweep. Yung T-Flex papunta ng Baguio, di ba Lakay? T-Flex. Oo, Tarlac, Tapos yun, yung Tarlac Pangasinan yan. Yes, Ayan, oo. Luzon Expressway. Ayan. Saan ba kay Giselle Ricaport? May bagong modus amay scammer, ha? Nagpapanggap silang empleyado ng bangko, gobyerno, at iba pang kumpanya. At magpapadala pa ng message na galing sa legitimum text sender ID. Malalat daw ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link. Kung nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Tandaan na sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito ang tatlong tips para iwas scam. Number 1, basta may link, click yan. Don't click link. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito'y may online banking app. At number 3, laging maging alisto sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan. Ito'y paalala mula sa GDO Unibank. Oras, Sister L. yes, 858.
Pero ang NBI, aba, 2.4 billion na halaga ng ipinapatay yung building ng National Bureau of Investigation. Ala, posibleng muling ipabidding matapos madiskubre na ang kontratista pala ay mga diskaya. Oh, ano ba yan? Oo, di ba nakaya yung na-discover na, ay, Aba, ayon to ni Atty. Cornelio Samaniego Diskaya III. sa Maniego lang daw. Sa Maniego lang. Oo naman. Ayan, hirap din yan, ano? Basta Diskaya ngayon, parang Oo, standard ka agad. nagkaroon na ng connotation na Oo. negative na agad. Ito po. Ayan, alam niyo natin, report mo na kay Ari number 15. Isa rin ka Oh, ingat po, God bless po. Alam sabi ni Director Santiago. Nakaya susunod nga raw na isabihin sa mga bagong kontraktor yung 2.4 na bilyong piso na NBI building contract sa Maynila. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansakital po. Ang konstruksyon ng gusaling simula noong pang 2022 o 2023 bago pa man nga pamunuan ng kagawaran. Noon na rin yung sinabi na 2 construction firm ng mga Biskaya yung nakakuha ng kontrata kabilang yung Major General Contractors. Ito sa Gisali sa Bosa, yung isyo na sa Pilipinas, o sa Pilipinas na kayo. Sel, ano nga pangalan ng kontraktor nesa? Legacy Construction? Yung Major General Contractor o sila kay yung isa na sinasabi ni Director Santiago. Hindi lang na kayo pamalinaw kung yung pangalawa ay St. Timothy o yung St. Gerald Construction. Basta na kayo dalawa na Biskaya own construction company yung nakakuha ng mga kontrata. Yung pangalawa, wala sinitira sa listahan ng binanggit ng Paulong Marcos, wala naman dito. Yung Rainmaker na kay Rainmaker ba? Rainmaker. Rain ba? Rainmaker? Ulan? Rain na kay Ano no? Rainmaker na kay Waymaker, daan. Tagagawa ng daan. Ayan na. Tagagawa. Dating daan o lumang daan yan? Bagong daan. Daan patungo sa farm yan. Ang bagong daan. Patungo sa cockpit. Ayan. So, ano, kinansela yung yung lisensya nila. Di paano pa makapag-construct ang Diskaya ngayon? Yes, sir. Lakay, ang sabi ni Director Santiago Lakay, yung sa cloud ng phase 1 na natapos na yung demolition at saka yung pagtatayo ng pundasyon. Pundasyon pa lang naman yung nagtatayo simula noong 2022. Yung phase 1 na yan Lakay, bayad na nasa more than 200 million pesos ang sabi ni Director. Pero yung pinaka-foundation Lakay, ipasisulit niya kung tama ba yung pagkakataon. Ito ba yung sinatayong building sa original na opisina ng NBI sa TAP? UN? UN na Yes, TAP? Lakay. Oh. Sa Maynila ito. Naku, kailangan sabi mo kay Director Jimmy Santiago, palagyan din ang flood control yan. Oo, kasi lagi baha dyan. Binabaha talaga dyan, di ba? Yung harap niyan, nag-swimming ka talaga dyan. Lakay, baka naman kasama Lakay doon sa sa hanggang phase 4 na NBI building project Lakay. Tatanungin natin Lakay si Director Santiago mamaya. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle Ricaport. Salamat Lakay, balik sa inyo si Sir El. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po. Mula